Hello everyone, it's me Mariket Flores and welcome to my channel. So ngayon guys, dahil wala pang masyadong prutas dito sa aming relocation site, no, kung saan kami nakatira ngayon, mangunguha kami ni Inay ng bunga ng aratilis. Ay, sarap kayo. Kasama ko si Inay. Inay! Yan guys, yung nasungkit ni nanay. Ito. Ano, aratilis. So, sino kumakain nito? Kasi ako kumakain ako nito. Sarap naman niya. Mm. Mm. Ang tamis. Guys, ito pala yung tirahan namin. To. Dikit-dikit siya. Unang bahay, tapos pangalawa kami. Ayan, pataas siya pag ganun. Imagine guys, mag 2 years na kami dito sa relocation site. Ito yung ibinigay na area sa amin ng mga landslide survivors. So, thankful kasi maraming tumulong sa amin para magkaroon kami ng bagong tirahan. Ah, nako. So, tara, kuha muna tayo ng aratilis. Ito na, Nay. Na. Ba? Ay, wala. So, nanunungkit pa kami ni nanay kasi nasa taas. Buti na lang meron kaming ganong panungkit. Yung meron siyang lagayan talaga. So yan guys, may malaki doon. Pulang-pula, grabe. Oh, ayan na, ikan na. Yan! O, diba? Si Ina yung taga-sungkit kasi tayo naman yung nagbe-video naman. Siyempre ako rin yung taga-tikim. So ito guys yung nasungkit ni Inay. Ay! Ayun guys, buti na lang may may hapkin. So ito guys, oh, sobrang laki, kulay pula. Ay, naku po. So ito guys. Apakasarap niya. Maya-maya guys, ilibot ko kayo dito sa aming relocation area para naman makita nyo rin yung tinitirhan ko. No? Wow. Kibali from landslide area, yung tinitirhan namin dati guys, tapos isang baryo, then another baryo. So, dito na kami nakatira ngayon. Kasi grabe talaga yung isang barangay namin doon na tinitirhan is talagang apektado talaga ng landslide guys. Halos na ubos lahat. So dito na, ito na yung bago naming tahanan. Ito na yung bago naming tinitirhan ngayon. Ganun. Yan, dami ko nang nakain guys. No? Sobrang tamis talaga. Yung kaagaw ko lang dito guys, yung mga ibon. So guys, tapos na kami nanungkit ni Inay. And of course, nananawa na ako sa kakain ngayon ng bunga ng aratilis. So dito muna tayo sa aming relocation site. Iikot ko po kayo. Ay! So ito yun guys, yung tinitirhan namin ngayon. Ayan, dikit-dikit siya. Ganitong klaseng bahay guys, ganitong ayan, mga 40 ka pamilya ang nagkaroon ng bahay na ganyan. And of course, yung mga pabahay naman doon from IOM, so meron diyang 30 houses. Ibang klase naman siya, unlike sa ito. Yan. Ito yung from OCD. Then yung isa naman, yung bahay na ganon is from IOM. So mamaya alalapitan natin yun para at least makikita din ninyo. So guys, bago kami lumipat dito, ayan, pinatayuan din dito sa mga barangay council ng aming kapilya. Oh, ayan. Yan yung namin guys. Patron, Senior San Vicente Ferrer. So, piyesta sa amin ngayong April 27.
So this month, okay? So thankful sa mga taong nagbigay sa amin ng mga cheers. Ayan, so nasa 50 piraso na white cheers ito. Tapos ito yung misa guys, ito mahaba to. Mga dalawang ganyan ang binigay sa amin dito. Tapos yung ganito namang klaseng upuan, ayan, nasa 50 rin, yung walang sandalan. Pero ito naman po is may sandalan siya. O, diba? So and guys, yun po yung barangay for full disclosure namin. Anyway, isa pala akong barangay secretary dito sa barangay namin, no? Dito sa Barangay Cantagnos relocation site. Oo. So, kaya minsan ay sobrang busy ako. Ito yung ito yung from IOM. Wait lang. And nasa 87 houses ang nandito sa loob ng relocation site kasi yung iba is nagkawatak-watak kami. So ito yung mga kapitbahay ko. Hi! Ayan guys, yung mga landslide survivors. Oo, yan ang mga... Guwapa na, blooming na. Oo. So kanya-kanya kaming tanim ng aratilis kasi mas mabilis lumamig. Malamig ang kapaligiran pag may aratilis. So dito na ako. Nandito na ang aming upuan para sa piyesta. Pag may inuman, ready na. Pero basta may red horse. Wala red horse. Correct. Mainit-init pag umay. Ayan. So yung ganitong klaseng bahay guys, ayan guys, yung gawa sa hardiplex is nasa 56, no? 56 bubong or pamilya ang naandito. Tapos, yung ganong klaseng bahay naman, yan, yung ganyan, ayan guys, yung bahay na ganyan from IOM, nasa 36. And anyway, hindi naman kami lahat nandito. Yung iba kasi nasa ibang barangay guys kasi nung time na pinatayuan kami ng ganitong bahay, sila yung nauna kasi hindi naman alam kung saan kami dapat makatira or dapat na makatayo yung mga houses. So, yun sila ang nauna and kami naman po yung nagdesisyon na kung kailan magdesisyon ang LGU kung saan kami ilalagay. So, ito na siya. So ayun guys, almost magto 2 years na kami ngayong buwan ng Agosto, no? So okay naman po yung relocation site, yung area namin. And ayun, sana'y magiging successful po itong lugar na ito kasi sa ngayon nagsisimula pa lang yung barangay council. Kumbaga kahit na barangay hall wala pa kami. Wala pa kaming barangay hall, wala kaming health center, wala kaming mga iba pang infrastructure katulad ng gym or court, ganun ba, yung basketball court. Wala pa kami. Yung meron lang kami guys na bagong tayo dito is yung daycare center. O yun po talagang inuuna kasi kawawa yung mga bata kung saan na lang sila nag-aaral. Like for example, yung isang bahay or yung isang unit, for example, mananghid ba mi ba sa tag-iya, no? Nga kung pwede ba diha magklase for today. So karon dili na kay na naman mi building sa daycare center. So yun ang pinakauna naming infrastructure na nailagay dito sa aming relocation site. So hopefully one day unti-unti na rin na magkaroon ng mga infrastructure dito sa aming relocation site kasi nga tila ito na nga yung ano namin, yung permanent place kung saan kami manirahan, no? So sa tulong ng aming mayor dito sa Baybay City, Leyte, yes, posible naman na mangyayari ang lahat. Kasi hindi naman ganun kadali na mangyayari na magkaroon na lang ng mga buildings dyan, ng mga infrastructure buildings na kakailangan sa isang barangay, no? So, kalma lang, hintay-hintay lang kasi darating din tayo sa exciting part na talaga nga namang ikakasaya, hindi lamang sa barangay councils, maging sa lahat ng mga constituents, no? Lahat ng mga lumulupyo dito sa barangay. And then guys, ipapakita ko rin sa inyo kasi since malapit na yung fiesta dito sa amin, so kahit walang bubong or wala kaming court, no, or gym, so tuloy pa rin
meron pa rin kaming disco, no? Meron kaming disco dito every Friday. So by April 27 po ang aming fiesta dito. Ayan. So ayun guys. Ayun yung diskuhan namin dyan. Ayan, yung mga nakabakod or naka-pural na kawayan. Ayan. Ayan, dyan kami nagsasayawan every Friday from 6 p.m. until midnight. O, sobrang saya. Although wala pa siyang bubong, syempre, buti na lang pag may disco walang ulan. Di ba? Ganun siya. So, dito yung mga nagtitinda. Yan, in case, pag every disco may mga titinda dyan. Ayan, mga stall sila. Ayan, dito sa kabila naman. And in fairness, maraming pumupunta rito sa mga galing kabilang baryo. O, tapos ito nga pala yung mga palay ng kapitbahay ko. Kasi yung iba dito guys, nakikitreasure sila doon, yung mga palay na yan. Nakikitreasure sila, tapos ito yung party nila. O kumbaga ito yung sa isang araw, kunwari meron silang kalahating sakong bigas, ayan. Ito yung party nila. Of course guys, ayan, pupunta rin tayo dito na area, no? Kasi doon lang tayo sa kabila kanina and ngayon dito tayo sa kabilang side. So makikita nyo ang kanyang mountain view. Kasi yung area namin dito guys, may medyo merong pataas, so pababa din pataas. So hanggang ganun lang naman. Oo, so ipakita ko lang sa inyo yung view dito sa taas. So ito yung nasa taas guys. Ito. Nasa 16 houses ang nandito sa taas. So ayan guys yung nasa taas. Ayan. Ang nasa baba pala. Hindi masyado makita kasi yung mga puno dito guys medyo malalaki na yung mga puno dito. Ito yung pinakataas guys na area dito sa aming relocation site. So ayan. As you can see, yun yung mga kabahayan na tinitirahan naming mga landslide survivors. Ayan. So, diba? Sobrang bongga. And may rice field doon sa baba. Uy, diba? So, salamat sa lahat ng mga tumulong para magkaroon kami ng panibagong tirahan. No? Thank you very much. Siyempre, I'll see you again tomorrow guys. And of course, meron tayong upload everyday sa ating personal vlog. So, see you again. It's me, Mariket Flores. Bye. Thank you so much.